was waiting there for him. He had 2 donkeys loaded with 200 loaves of bread, 100 clusters of raisins, 100 bunches of summer fruit, and a wineskin full of wine. Let's proceed to the next one. What are these for? The king asked Ziba. Ziba replied, the donkeys are for the king's people to ride on, and the bread and summer fruit are for the young men to eat. The wine is for those who become exhausted in the wilderness. Let us pray. Father God, salamat kaayo sa imong pulong o Diyos nga imong ipadangat ka namo, and bless and sanctify, O Lord God, ang mga dalunggan sa mga katawan nga madunggan o Diyos imong pulong masabtan kini sa una ang gihatag ka namo o kini love, O Lord God, sa imong katawan. Hallelujah. So that, Lord, we can able, O God, to glorify you and praise you, O God, as we hear your message this morning. Continue to cover us all with your precious blood. Bless everyone na nagagather, O Lord God, sa panibahon karong adlaw. Let your holy presence manifest. Let not the enemy can able to succeed, O Lord God. Hallelujah, to manifest aron sa pagsamok-samok sa mga hunahuna sa umang katawan. Dalay kung kasoy katapusan, hallelujah, let your anointing flow mightily that the enemy could not able to succeed, O Lord God. Salamat sa tanan, sa ngalan ni Jesucristo nga maging mululuwas ang tanan na ingon og amen. So the message of God this morning is about the unexpected provision and the amazing harvest of blessing. The unexpected provision and the amazing harvest of blessing. Ang wala damha nga pag nga panalangin o ang kahigulungan nga pag ani sa panalangin. So let's proceed to the next slide. So dinhi nga sa diya si David kuno ani magong panahon na kini nga chapter o previous nga chapter si David ani tago-tago kay ang iyang anak nga si Absalom nga gisugdan og daot ng espiritu gupuli nga hari. Iyang gilingli iyang papa, iyang gideceive iyang papa, iyang giilad iyang papa, giilad yung mga katawhan. So nihawa na siya dito sa Jerusalem kay ang iyang anak nga si Absalom nga pirti kagwapo muilog na sa trono sa iyang papa. So dili siya gusto gubot kay kung pwede man to siya makigubot pero nilikay na lang siya sa kagubot. So muuto nga nagtago-tago siya uban sa iyang mga pipila ka mga tao. So muuto nga when David had gone a little beyond the summit of the Mount Olives, sa diha nga nakabot na si David sa pagtago-tago patud pa beyond na sa summit sa Mount of Olives, sa bukid sa mga olibo, si Ziba means plant, tanom. Siya ang servant ni Mephibosheth. Si Mephibosheth, anak ni Jonathan, nga apo ni King Saul. Si King Saul ang napulihan ng hari ni David. Napulihan ng hari nga David. Unya, ang best friend ni David, si Jonathan, na anak ni Saul. Unya, si Mephibosheth, anak siya ni Jonathan, pero crippled siya or lumpo sa Tagalog pa or sa Bisaya, bakul. Kay dili siya pakul pagkatao na ay hitabo nga gira unya na kuan siya na kuan sa kining aksidente ug nalumpo siya na bakul siya. Okay, so matod pa diri the servant of Mephibosheth si Ziba ug sa panahon pa ni Saul si Ziba is the chief servant sa palasyo ni Saul. Was waiting there for him. Nagpaabot si Ziba kang David. Okay, nagpaabot si Ziba kang David. Kay kabalo siya nga paabotay na dito inakring nabawaan. So, samtang siya nagpaabot, he had 2 donkeys loaded with 2 loaves of bread. Giandam na niya ang duha niya kaasno. Loaded din na, napuno dyan na, giihap dyan dito na 200 loaves of bread. Imagine paghimo na wala pa VIP kiri ato. Nagpahimo gid siya, nagpaluto gid siya intentional kay para
ihatag niya nga gasa kang David 200 loaves of bread, 100 clusters of raisins. Dili po na lalim lituan ng kanang raisin. Di ba ang raisin unsa nagikan nga fruits and raisin? Grapes. Kasi ka raisin. Kagana ta. Oh, pero malabian tagkaon ana. Dili na siya kidney friendly kung malabian. Oh, so 100 bunches of summer fruit. Grabe gid no. Isa ka gatos nga bunches or pungpong na summer fruit. So daghan jud kay sanan, and a wine skin full of wine. Botilya, usa ka botilya nga sa botilya sa bino. So daghan kaayo iyang gi-prepare. Now let's proceed to the next one. Nga tingala si David, nganong ingan naman kadaghan unang pangutan siya sa what are these for? The king asked Ziba. Ziba replied, the donkeys are for the king's people to ride on. Isa kining mga so pati ang donkey ihatag niya. Pati ang donkeys ni do ihatag niya. Remember, servant ra siya. Dili siya head. Ordinary ra iyang trabaho. Suluguon na siya. Oh, tutod pa. The donkeys, isa kanang mga donkey, kanang duha ka donkey for the king's people to ride on para masakyan. And the bread and summer fruit for the young men to eat. Kanang tinapay ug ang prutas para sa mga batan-on ug kay mga kauban niya nag-hosted in the wilderness. Kanang bino kung kapuyon na mo sa kamingawan. So kabalo siya nga ang ilang paingnan is laykan ka kay kung hari ka kung kinsa imong gusto nga kontrahon, imagine para niya. So inga na dito sa langit pa kinsa na espiritu sa dautan ang anak o tao, di na gina siya kabalo mutahon. Amen. So kanang dili kabalo mutahon, laig tinubagan, laig tinan-awan, laig linihukan, laig kanang sinultian, klaro na jud kay ina nga dili jud iya sa Ginoo. Amen. Ingana ba gid nagati mailhan. So, bisan sa atong pagtubag, mabaw-an tayo na apatay pagtahod. Bisan sa atong pagsulti, pag tinanawan na to, linihukan na to, atong mabaw-an dyan na. Okay, let's proceed to the next one. Okay, let's proceed dahil sa next one pag yun. Okay, sige pa dyan. Okay, so the unexpected provision provided by God for David and his men through Ziba means plan. Ziba plants seed for David upon the arrival of David. Diba ang ngalan nga Ziba plant? Tanom. Magtanom. Tanom. Na siya. Sa ato sa the unexpected provision for David and his men provided by God for David and his men through Ziba. Si Ziba ang gigamit sa Ginoo nga tandugon o gitandog sa Ginoo para mapakaon si David nga palangga ni Lord. Ang David means well beloved. Palangga kaayo ni Lord. David means well beloved, palangga ni Lord. Kita magtataka-taka ra man tag-awat-awat og ngalan. Hello. Halang-halang din sa itong anak Christian. Kanya, hindi kakakita sa simbahan to. Hala, grabe. Barkada. Okay. Dili man lagi guided ta sa spirit sa Ginoo. Sila sa mga Israelites is, ang ilang ngalan is given by God. Given by God ilang mga names. Usay lisod ko ng uban, usay murag ay pero na ada good meaning. So the unexpected provision provided by God for David and his men through Ziba plant seed for David upon the arrival of David. Kabalo siya nga maabotay si David. Ug luoy si David kung walay magpakabana. Luoy. So ang gugma sa Ginoo, ang pagpakabana, ang pag-care ni Lord, gamit niya si Ziba. O si Ziba, kay dili man po siya laog. Diba? Let's proceed to the next one. The location of this unexpected provision was at the Mount of Olives. Diba? Mount of Olives ang location na to. Nga naman, sa Mount of Olives,
grabe ang lana, grabe ang yug. So the place was a legendary. Mount of Olives is a place of legendary. Daghan kay nahitabo diha nga mga maay nangahitabo. And it symbolizes no dryness. Diba sa Mount Olives, wala gyud pag uga-uga dito. Lana-lana. Galana-lana, di ba? Kadumdum ko sa una. Kining akong papa basta mulakaw din nakapamada gina. Pamada pusing jud kin akong papa. Insert din akong papa o ana sa akong papa. Poise na sa akong papa. Slacks dayon na siya. Ingana si papa. Hala siya ka kuan manamit. Kanang isa ni kining dili po na siya bugoy man lakaw kana formal po siya lakaw. Nako kunoy pagparihan ako ginakwan sa akong papa sa liwat atong lako papa nang Hallelujah. So it symbolizes no dryness but flowing, glowing and blessing. Hello. And then, patod pa dito, dapita kay Mount Olives man, tsada ang fresh air. Diba kung naikahoy, hindot ang amoy ng hangin. Masarap ang amoy ng hangin. So, let's proceed to the next one. Okay. So, the unexpected provision, diba? Imali 2 donkeys loaded. Abi nato og katong donkeys gisudlan lang to. Gisakyan na to sa panalangin. I-appeal niya og hatag. Wala siya nga, ipahulam na nako, David, kung humana sa imong lakaw, balik na sa kuha. Wala, jud ingana. The 2 donkeys loaded with 200 loaves of bread. Number, kining, so ganina, mamunto ganina ang provision sa Ginoo, pinaagi kang Ziba. Dayon, ang unexpected provision. Number 2 donkeys loaded with 200 loaves, 100 glass of raisins, 100 bunches of summer fruit, and a wine skin full of wine. Now, kinisiya, muna ni ilang konsumo while sila panaw kay naglikay sa ilang kontra nga si Absalom nga perting gwapuha, perting mautag kasing-kasing o kunahuna. Unang ayaw ka tintal sa nga gwapa-gwapo. Unya, pasakitan na daig ka. Si Absalom ang pinakagwapo nga anak ni David. Pero tidyong buot nagbatasan. Kaysa tanan niyang anak, siya pa'y nakaagong mumupulig hari sa dili pa insaktong panahon. Unya, pinakataas siyag buhok. Pinakataas siyag buhok. Sa diha nga, kung sa ni lakag siya sa mga katawhan ni David, nasangit ang iyang buhok sa kahoy tungod sa kabaga, kapila na kuno ka kilo. Nasangit, unya, di na siya kakuan, nasangit ka sa kabaga sa buhok na bitik. Gipatay dayon siya sa kuan. Yang katawhan sa tao ni David. Pero si David nga, ayaw nagpatya akong anak. Pero gipatay, ganyan, kaya kung dili patyon, tukar magyapon to. Diba? So, ingani taon, nganong ingani paghatag aperting daghana, kay provision na to samtang sila asa paingon na ana sila'y balon. So, pwede di ang di ta magbalon kay na anagiandaman ni Lord, pero dili po ta maniguro o ingana kay usahay. Hello? Sulayan tas Ginoo. Kung naatay, panalangin, magdana ta. Ano panahon na kay, nagtago-tago man ni siya, so, emergency man siya, direct man siya nahitabo. So let's see the next slide. So David wondered why Ziba brought those things. Naibulong si David. Serpent lang ha, serpent. So he asked Ziba, what are these for? And siya, para unsa man eh. He did not thank Ziba directly upon seeing those unexpected provision. He makes sure what are those things for. Wala gid ingon si David, salamat jud kay ani Ziba kalalaw. Wala gid siya nagpasalamat. Nangutana siya, para unsa man ni Ziba? Naniguro siya para unsa ka basig ang kuno niya, dili pa dito para iya. Hello? Kaya na ba wala dito, pinatog ihatag na sa tuwa, di pa man di ay na maulang wanta. Pasalamat, di naman ito para sa tuwa. Hello?
Diba? So, kinahanglan maniguro ta pagutana nga si David para unsa man ni Ziba. So he did not thank Ziba directly upon seeing those unexpected provision. He make sure what are those things for. Siguro nagpara unsa man jud to. So let's proceed to the next one. So matod pa, so what are these for? Ingon si King David. O si Ziba nag-reply. Ang donkeys para na sakyan sa katawan sa hari. Ang tinapay o ang prutas, matod the loaves of bread, para na sa mga young men to eat, yung mga pisakop niya. Patanon pa po siya kapon ato. Apil to patanon. Basta, sa to, basta, asap, unsay nga age bracket, i-consider batanon pa be? Tubagsad mo diha. Ha? Oh. O 30 to 40 kuno batanon pa ka sa Israel ana nga category 30 to 40 batanon pa ka. So ang mga batanon diri mo yung amen. Amen. Ko alanganin kay sila. Alanganin kay sila. Ang mga tiguang. Gamay rami? Gamay rami? Kamu ha? Tigid mo. Wala, ala ko natagto di pati na batanon jud. Hala. Ikaw biningata gid sa kunot kay para batanon diha. Wala problema. So, ang wine kuno. Kwanto siya? Red wine. Dili to pundador ha. Dili to pundador. Red wine to siya. Okay. Para kuno atong gikapoy na sa wilderness. So, gitubag po siya ayo ni Ziba. Gitubag po siya ayo ni Ziba. So, iyang gibuhat to, intended siya. So, dili lali magtrabaho ato, di ba? Dili lali magtrabaho ato. Pag-prepare lang ato, pag-dough lang ato, pagpatubo ato, pagluto ato, dili lalim. Pero para sa mga kugihan, mga generous, okay lang, normal ra na. Amen. Normal ra to. Pero para sa kapoya, pa rin pagkatag-tag, kaya kayo, kaya nila daw, bro, ay. Di ba? Hello? Kadumdum ko sa una na krusada may Balingasan. Part sa Balingasan. Balingasan? Villanueva. Villanueva ra day. Dili sa Balingasan. Kalailay pa rin sa Balingasan. So, krusada may sa Villanueva. 2 days crusade. Alay na po pagkagabi. Dili na dahil pa ito. So, wali niya. Dito sa Dapis Kalsada na may bakery. Pagka next day, gidalaan mi sa bakery upan, gitagaan mi. Dili may kaila ato first time binamong tungtong nga mo dito. Kitagaan mi pan kay gitandog sa Ginoo. Hello. So ingay na nga naay amazing provision bisag dili mo kaila kung gitandog sa Ginoo kay para mapugas sila. Because Ziba means plant, mitanom. Mitanom. So gitagaan mi og pan. Klase-klase nga pan. Kaya naman gitandog sa Ginoo gusto pud sila mapugas sa ministry nato. So kaon po dito. Salamat mi sa Ginoo nga gitandog sila sa Ginoo. Pero napod mi isnak dili kay wala mi isnak kato, napod mi isnak. Mipugas lang gid sila sa ato. Let's proceed. David's men provided the needs of David's men and his men while David fled away from trouble when Absalom Ziba para sa ni David o sa iyang katawhan nga ma-provide ang ilang needs. Ang concern ni Ziba maupay concern ni Lord. Amen. Kung naatay good concern, it means that's God's concern. Nagibutang nila sa itong kasing-kasing. Kung naatay buluhaton, nga di ta kauban nga naata ikatabang padala lang ta isnak o sa padiha tubig bakaha o sa padi ipadala di kay ampo lay amo pastora tuod di wala pa daytoy ampo istorya naman di ay usahay. Hallelujah. So Ziba's concern for David's men provided the needs for David and his men while David fled away from trouble. Kaya diba, nisibat man si David. Wala na lang sinikig-away. Nisibat na lang siya. Kaya siya gustong samo. And then, when Absalom wants to become the king through deception. Grabe gid ang pag-edad ni Absalom. Primero gibuhat ni Absalom,
siya'y kung naitaong nga nakinanay problema, siya'y modawat dito. Lista din ito, tagadiin ka nga, probensya, ang sa imong kaliwat, as if siya buutan-buutan, kay gusto niya makuha ang mga tao o ang address sa tao, kaya naa siya plano. Kuhaon niyang simpatiya sa tao. Abi po sa iyang pagbuutan, milagro akong anak nagkabuutan, na aday siya'y plano nga dili maayo. So dili tanang lihok-lihok, trabaho-trabaho, natural. Ang uban, nagpa-pretend lang di ka na siya tuyo. Hello? So inga na ang background ani. Hangtod nga nakuha na ni Absalom ang mga tao, na ilado na sa mga tao, siya na itighusay. Instead, ang iyang papa kayo, judgment, siya nagbuot-buot. Wala siya nananggi, nag-initiative siya. Hangtod nga, nakuha na niya ang loob sa mga tao, nakabalo na siya sa location sa mga tao, oo din ito nga, nagpuan din siya, o kanang gathering niya, pag ato sa gathering, ingon din siya, hire din sa mga tao, long live the new king nga si Absalom. Siya rin nagtuboy siyang kaugalingon. Tungod kay siya dautan. Gwapo siya, pero dautan. Gwapo jud kay siya. Pero dautan jud kay siya. Muna, pasalamat kay dili kay tagwapo no, dili po kay tagwapa no. Hello, or kinsa bay feeling nga gwapa jud kay diri. Hallelujah. Okay, so let's proceed to the next slide. Okay, next slide. So when we have sown lots of seeds in sowing time, so kung nagtanong na tagdagang bini sa panahon nga tingpugas, in abundant season, during sa panahon, sa abundansya nga sa panahon, nagtanong ta, in sowing season, sa tigtanumpod nga panahon, unexpected provision is awaiting. Kung daghan na tagipugas, ang panalangin nagpaabot ra. Diba si David? Undawi siya dito ka mo sibat sa iyang anak. Wala siya kabalo nga ang panalangin nagpaabot na. Nga naman, nag-ani si David sa iyang ibang pugas gigamit ng si Ziba nga pugas pod. Hello? Diba? Kay ang concept ang una pagbati sa magpupugas, mga sower, mga giver, pupugas jud. Kadungtong pugapon pag duty. Dugay na may nakita tong isa kauban ako. Siya ka-istorya niya, natin ko ka-istorya. Sa din wala ako ka-istorya, tungkol pa may nagsugod, duol siya sa kuha. Siya nga, Ma'am, nako i-share sa imo haba. Siya ang konsaman. Siya mo na. Pabayon ko nga, dili ko, wala ko yung ma-avail na tuan. Niya ako bitaw, Ma'am, una bitaw, Ma'am. Kay sukat pa sa una. Kanang maluit tao, ganahan ko kung magpakaon, maglakaw mi, kay mag-motorbike man na sila. Motorbike mi, inigpangaon na. Ganahan ko, kung naala ako abang libre ko. Libre ko katong, akong libre katupong, katong ganahan ko bitaw nga magigmingle. Niya, basta ganahan lang dyan ko anak, ko kasabot ko anak, kay nga sa ko. Siya nga, kung kuan po na, labit ni Mama, kanang, nabot ang panahon nga na ako'y panginhangan. Pagkataod-tuod, isupply ragad si Ginoo, nga na, kabalong baka, kabalong baka. Sa Bible na nag-ingon sa Bible nga, daghan nagsabwag, pero wala kawadi. Daghan nagtigom, apan nahagdan. Sa sakto ng kamo. Nakawali ginoon ko niya. Nakawali dyan ko niya. Kung daghan nagsabwag, pero wala na hugti. Daghan nagtigom, apanawadan. So, inyo nga, every time magtanong ta, masabwag ta, kung tanawa, nagsabwag lang ko diag liso sa kalabasa. Naanay kalabasa. Libre na ta kalabasa. Dili na atong yuta, pero isabwagan na nakong liso, nagsabwag kong lisog paliya, naanay ni tinaw diya. Pero ang alabati, wa na kong isabwag. Akong gitanong o ang kamotitaps o ang tanglad, naadiha.
dili na atong yuta, ito ra pukus padaplim, kay dili lagi na atong yuta. Apa na anak ko anihunon, kay gitanong man ako. Oh, katong gilabay nga seeds na anak. So, pagudan siya ng taog, kalabasa, sunod. Halo, maghilo-hilo na atong mata ani. Magsiga na atong mata ani. Hallelujah. So when we have sown lots of seeds in sowing time, in abundant season, in sowing seasons, unexpected provision is awaiting. Let's proceed to the next one. So the loyal men, the true men of David were able to see, taste, and enjoy the unexpected provision awaiting them because of their good leader. Ang mga loyal men ni David, kay katong loyal men ni David, uban ni David pag sibat ni David, ang mga loyal men niya. Ako, basa ko likod basa, taga. Kanang, ang yung loyal men, ang true men, ang tinuod niya mga tao, ni uban jud sa iha. Ang tinuod nga tao, nga kauban na to, nga naisimpatiya, mo true supporters, mag-uban jud na to, di kay, ubiyak, mamaya na to. Ano sa kagipitan. So, the loyal men, the true men of David were able to see. Sila nakakita o nakatilaw o na-enjoy nila ang unexpected provision awaiting them nga nagpaabot kanila because of their good leader, nga good sower, good planter. So when the leader is bad and greedy, can we expect good? Para sa itong leader karon sa Philippines, makaingon ba ta niya good? Makaingon ba ta niya o maayon siyang leader? No! Gamay ra gyud. Kung sabihin na may good leader na makaka. Ang asma to tapig-tapigan atong leader, atong presidente, honestly. Hello? Dili ta pwede nga i-deny na to ang truth. Na our leader, our president is good. No, he's not good. He's bad. Hello? And we need more prayer na ang atong government ma-turn into restored na. So when the leader is bad and greedy, what can we expect good? Sumuto nga sila nakatilaw, nakadawat, na-enjoy nila ang blessing. Kaya kung good at padumdunan on ko ni PRRD. Sa itong kidnap siya sa Hague. Naingon, gibisto siya ni Bunggo ba to? Naingon pa siya sa mga nagdala na sa Hague. Bilhan mo sila ng jacket. Malamig doon. Bilhan mo sila ng pagkain. Giworry pa niya ang mga Pilipino nga bandit to kuan sa Hague. Dagula-ko na siya. Nga naman, good man ang iyang heart. Ang tao nga good ang heart, manggihunakon-nakon. Sa Tagalog pa, maalalahanin. Pero ang bad leader, nabala na sila diya. Let's proceed to the next one. So the unexpected provision, number 7, is through generous people. Pinaagi sa mga magatagon na tao. Number 8, is through people with good heart who look for the needs and deserving ones. Ang unexpected provision, gikan pinaagi sa mga manggihatagon nga tao. Kanang tinuod nga manggihatagon nga tao is they are giving without expecting in return. Amen. Kaya dili man ta may mong generous giver kung we are expecting in return. Diba? Nag-expect ta balos. Is through people, number 8, is through people with good heart. Pinaagi sa mga taong maayong kasing-kasing who look for the needs and deserving ones. Hallelujah. Like for example, adamdom ko sa atong isa kasimbahan sa tukuran. Salamat sa Ginoo na usa nga gamit na makahatagpod siya. Panalangin dito para matabang ang usa ka pastor nga gitando. Hatagpod siya dito sa Corales sa saan. Kay nidpud ang Corales sa saan kay ang taon ilang bangko.
katurang asa na ka na Jimelina na dako. Lahi biya ka maglingkod ka wala kay sandigan. Sakit pa imong likod. So ingon na nakatapos siya nga naman. Generous people na extra ay ng blessing. Mag-share ta, that's sowing, that's planting. Diba? Let's proceed to the next one. So the amazing harvest of blessings, ang kahibulungan ng pag-harvest of blessing ni Ziba. Okay. Diba? Ditubag man to gani. Asa ni para unsa ni siya Ziba? Ditubag ni Ziba. Pagkasunod dayon nangutana na po si ang ikadong pangutana ni David. And where is Mephibosheth? Isa, asa man si Mephibosheth? Mephibosheth means one who destroys shame. Siya ang mulaglag sa kaulawon, mukuha sa kaulawon. Siya, where is Mephibosheth? Saul's grandson, apo ni Saul. Kay anak man siya ni Jonathan. The king asked him, nangutana si David, ingon si Ziba, that he stayed in Jerusalem. Dito siya sa Jerusalem. He replied, today I will get back the kingdom of my grandfather Saul. Ingon siya nga, karon adlaw akong balik ang kingharian sa akong apuhan nga si Saul. Ingon siya. Let's proceed to the next one. Unsay tubag ni David? Unsay tubag ni David? O sige na pareha sila NLT again SS. Dapat lang ipan. Let's proceed. Ang tubag ni David, in that case, the king told Ziba, I give you everything Mephibosheth owns. Diba? Nagpugas siya 200 loaves of bread, 2 ka donkeys, 100 bunches of fruits, and then 100 put ka raisins, kanang isa ka botilya nga vino. And then, pag-ingon ni David, nga asa si Mephibosheth? Siya tuara sa Jerusalem. Ingon din siya nga. Karong adlaw kwaon na kong balik ang gingharian. Ang gingharian nga kaning og ang tanan nga para kang Mephibosheth. Ug unsay tubag ni King David? I give you everything Mephibosheth owns. Si David ang mohatag kang Ziba sa kabtangan ni Mephibosheth. Kay siya man pud ang gikuan ni Mephibosheth. Siya ang gihimong dili lang siya kaning kuan kundi gipiyan lang ni Mephibosheth. Ihatag kang Ziba. Kay si Ziba man ang makalihok, kadili man lagi kalihok si Mephibosheth. Okay. So, yun siya. Akong ihatag kanimo ang tanan nga gipanag-iya ka ni Mephibosheth. That's part of the harvest of blessing. Sa iyang kindness, sa iyang generosity, o sa iyang pag-respect, sa iyang pag-alagad put, isip servant. The chief servant. Nga padayon siya kuan. Wala siya nangarap nga mo promote a servant, but he enjoyed serving. He enjoyed serving. So may I always be pleasing to you, my Lord, at ingon si Ziba, nga akong ta makapahimuot kanimo kanunay, my Lord, ang nga na po siya nagtahod ni King David. No, let's proceed. So the king started back to Jerusalem. Okay, kinisi karon. Kumanata to katong 1 Samuel chapter 16, 1-4 lang to siya nga story. Pag abot atong next verse, lahi na nga story. So mo-jump ta karon sa chapter 19, kay chapter 16 man to karon. Tanaw na to unsay nahitabo. Pagka kining chapter 19 nakabalik na si David kay napatay naman to si Absalom. Nakabalik si David. So the king started back to Jerusalem. Nagsugod na siya balik sa Jerusalem. And when he arrived at the Jordan River, pag abot ni David sa Jordan River, the people of Judah came to Gilgal. Ang mga katawan sa Judah ni adto sa Gilgal to meet him aron tagbuon siya. And escort him across the river aron eskortuhan siya, banan siya pagtabok sa Jordan River. Shimi son of Gera, si Shimi, kini si Shimi nagtunglo ra ba na siya, nagsuko siya ni David, gitunglo ni si David. Shimi son of Gera, the man from Bahurim in Benjamin, hurried across with the men of Judah to welcome David. Nag-welcome po siya ni David. Yan, gitunglo-tunglo si David.
Gamit siya sa kaaway. Nya karon mura gapakilumos ng awa. O nagpa-welcome po siya. Okay, let's proceed to the next. 1,000 other men from the tribe of Benjamin were with him. O isa ka libo ka mga taong lain nga pumagpagikan sa tribe of Benjamin were with him. So nakita na to ang tribe of Benjamin, grabe ka loyal kang David. Including Ziba. Apil na si Ziba dito. Nagtagbo ni David. Kaya bubalik na si David sa Jerusalem. The chief servant of the house of Saul. Yes, say diri unsay role, unsay position ni Ziba. Siya ang chief servant. May dumo, labaw siya sa tanang servant o tanang na to pila ka servants. O ang mga anak ni Ziba pati pong daghana 15 ka buok. Ziba's 15 sons and 20 servants. 15 ka buok ang mga anak ni Ziba o 20 ka buok iyang servants. Kaya siya man ang chief na asay mga sulugoon. 20 ka buok. They rushed down to the Jordan to meet the king. Dagandagan po sila sa Jordan para tagbuon nilang hari. I-welcome nila. Kainganan nila ka-love. Si David. Murag si PRRD. Loved by the Filipinos. Hello. Wala man siguro di anti-Duterte, di anti-PRRD. Hello. Most majority sa Filipino love. Wala tagipugos ni gugmaon mubati ta sa atong ex-president. We really love him because he truly cares us. Love na to siya, kaya nakita na to love ta niya. Amen. So, dagan sila adto sa Jordan River para tagbuon ang king. They crossed the shallows of the Jordan. Nagtabok sila sa mabaw nga Jordan to bring the king's household across the river. Aron dalon kuno ang malibalay sa hari at tabok sa suba, helping him in every way they could. Gitabangan gid nila gi-assist gid nila. Ingana sila nagmahal ni David. So na tugot sa Ginoo makauli atong former president. Grabing celebration sa Philippines. Si birthday pa lang niya daan. Halos tibok Pilipinas ga birthday. Diba? Nga sa sana palangga sa mga Filipinos. Kaya nga siya nagpalangga po sa mga Filipinos. Let's proceed to the next slide. Now Mephibosheth, Saul's grandson, came down from Jerusalem to meet the king. Oh, kasi Mephibosheth, atat na po sa presidente, ni adto po sa Jerusalem kay para tagbo po sa king. He had not cared for his feet, trimmed his beard, or washed his clothes since the day the king left Jerusalem. Tanawa. Ingana siya ka-affected. Pag sibat ni David sa Jerusalem kay mo-take over na lagi si Absalom, sukad atong adlaw, nawad-an siya paglaom. Wala na siya namalbas, wala na siya ilis-ilis, wala na siya pagkaalam sa iyang tiil. Murag naman na siya paglaom. Wala na siya bali-bali na. Luoy na siya. So, unsa na hitsura niya? Mura ermitanyo siguro. Wala ligo-ligo, wala ilis-ilis. Tawad-an niya siya ang paglaom. Luoy kaayo. So, na yung mga laki, umawad-an o kuan, dili na ka nagligo, dili na ka nag-toothbrush, dili na ka nagkaon. Luoy kaayo. Kapag babae nga na gyapon. So why didn't you come with me, Mephibosheth? Ingon si David. Nganong wala man po ganitagbo na ko? Dito. The king asked, let's proceed to the next one. Mephibosheth replied, My lord the king, my servant Ziba deceived me. My servant Ziba deceived me. This is an accusation pa. Okay. Kaya nga naman, kung tanaw na to sa story, midali sila tagbo dito. Malangan pa si magkuan aning lumpo. Abi ni Ziba, abi ni Mephibosheth, nag-deceive siya. Gideceive. Excited sila mo atagbo dito. Malangan si Kusuani. So abi niya, gideceive siya ni Ziba. Siya nga Lord, my servant Ziba deceived me. I told him, saddle my donkey so I can go with the king. Ingon ako na sa Mephibosheth nga, putangin na ang saddle, kada patang likuranan sa donkey,
ang akong donkey aron makaadto pud ko sa king kay motagbo pud lagi kay labi niya ang king. Oh. So as for you know, I am grateful kay kabalo baya ka nga bakul baya ko. Ziba has slandered me by saying that I refuse to come. Iya ra jud ko gi himo-himo og istorya nga dili ko ganag adto tagbo nimo. So mo na iyang assessment, mo na iyang giingon. But I know that my Lord, the King is like an angel. Apan kabalo ko nga akong hari, akong Lord, iyang Master, is like an angel of God. Sama sa Diyos, sama sa angel sa Diyos. So do what you think is best. Insya. So buhata sa imong maayong buhaton. Si Mephibosheth. Let's proceed. All my relatives and I could expect only death from you, my Lord. But instead, you have honored me by allowing me to eat at your own table. What more can I ask? Siya, tanan ako parinti kung ako. Nagdahom mi nga mamatay na. Pati na minimo. Kaya ikaw nagod hari. Gikontrahan ba ka sa akong lulo. O, kontra ba ka sa lulo, dapat yun ka. But instead nga pat yun ko nimo, imo na akong ipasudunggan. Tugutan ko nimo makakaon sa imong lamisa. Unsa pa may akong dakom. Unsa pa akong mapangayo. So ingana siya ka kind pud kay si David sa iya tungod kan Jonathan. Let's proceed. You've said enough, ingon si David. Isa nga, okay, sakto na imong pagsulti, sakto nagsulti. I've decided that you and Ziba will divide your land equally between you. Ingon si David, siya may hari, siya may mabuot. Siya nga, nakadesisyon ko nga, kamong Ziba, ang yuta, ang imong yuta, matud pa, bahinon. Magtunga na lang mong ni Ziba. Ingon siya, magtunga na lang mong Ziba, kay murag na mo'y conflict. Di na mo pwede mag-uban. Kay mo daghan na ginang uban, ug mag-uban ko sa, nakadecide ko, nga bahinon ug tungaon ug ayo inyong ang yuta ni Mephibosheth. Nimo Mephibosheth tagaan mo si tungaan nimo si Ziba. Give him all of it, ingon si Mephibosheth. Ihatag na lang to niya, di na lang jud ko. Hello. Wala siya nag-after. Siya, ihatag na lang to niya malngari. Di na ko magpakialam ato kung yuta. Siya, ihatag na lang to. Mephibosheth said, I am content just to have you safely back again, my Lord, the King. Siya, kay kontento na ko nga nakabalik ka nga safety. Kontento na ko. Minkas na aka, kampante ko para na anak ko'y tanan. Sa ito ba, nakita na to si Mephibosheth po ani, dili siya hakog og kabtangan. Dili siya hakog og kabtangan. But after siya sa tao nga nagtratar niya tarong. Hello, let's proceed. Ziba received all the lands that belonged to Mephibosheth because Mephibosheth gave his lands to Ziba, who served as the chief servant of his grandfather's house. Muna niya ang harvest ni Ziba. Muuto iyang gipugas, pero ang iyang ani, di ba nahurot naman itong pila ka ito kasimana. Isa na ba ka ito kasimana, do kasimana itong hingihatag na 200 loaves of bread. Pero ang harvest sa iyang blessing, unlimited. Ang yuta mo produce siya pila ka abot. Yuta na ihatag, tanang yuta ni Ziba, ang nagpanunod ni, tanang yuta ni Mephibosheth, ang tanang yuta ni Saul. Bakin siya mga anak, kang Mephibosheth, ihatag ng niya kang Ziba. Nga naman nga, wala na ingon si David nga, ayaw po ihatag tanan. Bahin lang mo para naiimuha. Wala na insist si David. Nga naman, ipadayag ani nga story nga ang mga taong maayo o kasing-kasing, ang mga taong wala nag-value sa mga butang ing kalibutana, kaya niya i-let go. Bisan pag dakog kantidad. Dakog kantidad. Kay, bupo to'y bili sa gipugas.
nga pag-alagad o generosity ni Ziba. Hello? Ana siya. Let's proceed to the next slide. So, conclusion. Ziba's name described who he is, how he served, how he planted seeds for David and his men. Muna atong makuan nga, ang ngalan ni Ziba plant, di ba plant? Ang tanong siya. I-describe sa story na nagtanong gid siya, o nag-ani siya, ang ani niya, grabe ang iyang ani. So, this story reveals that there is a servant who is generous giver and harvest amazingly. Na ay mga sulugoon nga grabe manghatag kaysa mga agalo nila. Amen. Na ay mga sulugoon grabe maghatag kaysa mga dato. Dato. Pila ra ba sweldo sa servant? Labaw gid pero giver gid siya. Giver gid siya. Hallelujah. Let's proceed. Ziba served well and deserved well to be blessed. Si Ziba, nag-alagad gid siya ayo, nagtarong siya alagad, o deserve ang ayan siya nga i-bless. For that's how God bless those who will serve and good in giving without expecting in return. Mauna ang pagpadayag ni Lord ni adtong nag-alagad and good in giving, maayo sa pagpanghatag without expecting in return. Ito, dagkantag blessing. Diba dagkanta og blessing maani. Sige tag kungkung na magkaram atong kamotong kungkung. So there are those who scatters but still siya anak isa kabog nakaanak bod siya. So nag-reveal ani nga story nga si Mephibosheth is not after of earthly wealth. Kaya wala lagi mawala ka man jud na. Awayan pa. Speaking of away, i-contact na ang pastora na ay case among iduso sa imuha. Kay family conflict nagsugat sa property sa family. So ikaw ani family, kung atong ugma na ko hearing ugma. Because of that family conflict sa mga kining sani tungod sa ilang family wealth. So sa to uncare, but the love and care of David to him is enough for him. Ang uban, basta puno lang ko gugma, gipangga lang ko, okay na. Kaya ang bahandi, dako nagpangga. Ang mga katigayon dili na ko feel pangga. O sa mo onay mo hatod dito sa atong kamatayon kay patyo na lang kay rumay nila tong anak. So, nga napaway sunod sumpay? Okay. So, shall we all stand up? Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Let us close our eyes and meditate that the amazing provision, the unexpected provision, and the amazing harvest of blessing will really come to pass in the right way, in the right time, as we sow, as we plant, na adyoy atong maani igsoon.